Anim na sundalong Hapones ang nakakita sa isang figura na nakasuot ng uniporme ng gerilya, dahan-dahang itinaas ang mga kamay sa itaas ng ulo. Kumalat ang kanilang halakhak sa gubat ng Nara. Nagbigay sa kanila ng regalo ang digmaan. Isang pagod na babae, walang armas, may mukhang gutom at nanginginig sa kahinaan, ang tila perpektong tropyo para sa ulat sa kanilang mga komandante. Ngunit hindi nila alam na ginagawa nila ang pinakamalaki at huling pagkakamali sa kanilang buhay. Ang mga tauhan ng hukbong imperial ng Hapon ay nagpapatrolya sa isang bahagi ng kagubatan sa paligid ng pook ng paglusob ng mga unit ng hukbong bayan. Ang kanilang gawain ay tukuyin at arestuhin ang mga gerilya na naiwan, na umaalis sa palibot ng paisa-isa o sa maliliit na grupo. Ang trabaho ay itinuturing na pangkaraniwan at ligtas, dahil ang mga gerilyang Pilipino na demoralisado, gutom, at madalas na walang armas ay bihira ng lumalaban ng seryoso. Sa loob ng 3 araw na pagpapatrolya, nakahuli ang grupo ng 12 katao nang walang isang putok ng baril. Bawat bagong huli ay nagpapatibay sa kanilang kumpiyansa sa kanilang sariling kawalang pinsala at pagiging superior. Nang lumitaw sa gitna ng kakahuyan ng mahogani ang isang maliit na figura na nakasuot ng gimnastyorka uniforme ng gerilya, hindi man lang inihanda ng mga Hapon ang kanilang mga sandata. Ang babae ay naglalakad ng paika-ika, malinaw na nasa sukdulan na ng pisikal na lakas. Ang kanyang uniforme ay gusot at punong-puno ng putik, ang buhok niya ay magulo, at ang kanyang bota ay punit-punit na. Ang mukha niya ay nagpapakita ng ganap na pagpapasakop sa kapalaran. Ang tingin niya ay walang buhay, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Nagbiro ang isa sa mga sundalo sa kanilang wika, at nagtawanan ang iba. Nakikita nila sa kanilang harapan ang isa pang bihag, na magpapasalamat para sa isang piraso ng tinapay at pagkakataong mabuhay. Ang komandante ng patrol ay naghudyat sa dalawa na lumapit at suriin ang bihag kung may armas. Ang iba ay nakatingin lamang, nakarelax, at nakababa ang mga ripel. Sa kanilang pag-iisip, tapos na ang digmaan para sa babaeng ito. Sumuko na siya, itinaas ang mga kamay, at nagpakita ng lahat ng palatandaan ng pagsuko. Wala ni isa sa anim ang nakapag-isip na ang kanilang sinanay na instinct bilang mga profesional na sundalo ay nagkakanulo sa kanila ng lubusan. Walang nakapansin sa kakatuwang pagkakaiba, sa pagitan ng panlabas na kahinaan ng bihag, at ng perpektong kontrol sa kanyang paghinga. Walang nakapuna kung gaano katumpak at kumpiyansa niyang pinanatili ang kanyang balanse, sa kabila ng ipinapakitang pag-iika-ika. Hindi alam ng mga mananakop na ang tila marupok na babaeng ito ay si Ciclab de la Cruz, isang miyembro ng maalamat na unit ng pagmamanman ng hukbong bayan, na kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na master ng Arnis Unarmed Combat sa hanay ng mga gerilyang Pilipino. Hindi nila alam na sa loob ng 2 taon ng digmaan, nakagawa na siya ng mahigit 50 beses na pagpasok sa likuran ng kaaway, at bawat beses ay nakabalik siya ng buhay dahil sa kanyang natatanging husay sa pakikipaglaban ng walang armas. Hindi nila alam na ang kanyang mga kamay, na tila mahina at hindi nakakapinsala, ay hinasa sa libu-libong oras ng pagsasanay, na ginawang perpektong armas. Hindi nila alam na ngayon ay papunta sila sa kanilang sariling kamatayan, dahil nagkamali sila sa pagtingin sa isang lobo bilang isang tupa. Ang distansya sa pagitan ng patrol at ng babae ay lumiliit. Ang mga Hapon ay gumagalaw ng walang gaanong pag-iingat. Ang kanilang mga galaw ay nakarelax, halos walang ingat. Ang pakiramdam ng pagiging pangkaraniwan ay nakakalat sa hangin. Isa pang bihag, isa pang tala sa logbook, isa pang pagtatanong sa punong himpilan. Ang hangin sa kagubatan ay nagpapakilos sa mga dilaw na dahon sa mga puno, na lumilikha ng isang malambot na tunog. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga korona ng puno, na lumilikha ng isang kakatuwang laro ng liwanag at anino sa sahig ng kagubatan. Ang kalikasan ay nanatiling walang pakialam sa drama na malapit ng maganap. 2 sundalong Hapones ang lumapit kay Ciclab, halos magkadikit na. Ang isa sa kanila ay nag-abot ng kamay upang halughugin ang bihag. Ang isa naman ay nakahanda ang ripel, ngunit pormal lamang, nakaturo ang baril pababa. Ang 4 na iba pa ay nakatayo sa malayo, nanonood sa eksena ng may katamaran. May isang kumuha ng kanyang balat ng tubig at uminom, may isang nanigarilyo. Ang kapaligiran ay napakarelax na tila sila ay nasa isang ligtas na base, hindi sa isang lugar malapit sa labanan. Iniisip na ng komandante ng patrol kung paano niya iaulat ang matagumpay na paghuli. Isa pang numero sa estatistika, isa pang seks sa ulat. Siguro, magbibigay pa ng impormasyon ang babaeng ito sa pagtatanong. Ang mga babaeng gerilyang Pilipino ay karaniwang mas mabilis na bumabagsak kaysa sa mga lalaki, lalo na pagkatapos ng ilang araw na walang pagkain at tulog. Iniisip na niya ang ruta pabalik sa kanilang kampo, iniisip ang mainit na hapunan at isang baso ng tuba alak na galing sa niyog. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga sundalo, na pinakamalapit sa babae, ay nagtama ng tingin sa kanya, at may isang bagay sa tingin na iyon ang nagpatunog sa kanyang instinct, isang alarma.
Ang mga mata ng bihag ay biglang hindi na malabo at walang buhay. Lumabas dito ang isang malamig, kalkuladong kislap ng isang profesional na tinatasa ang distansya at mga anggulo ng pag-atake. Nagbukas ng bibig ang sundalo upang sumigaw ng babala sa kanyang mga kasamahan, ngunit ang tunog ay natigil sa kanyang lalamunan. Huli na. Ang katawan ni Siklab ay tila sumabog mula sa loob, isang enerhiya na kanyang kinukuha habang nagkukunwaring mahina at pagod. Ang babae, na isang segundo pa lang ay halos hindi makatayo, ay naging isang sandata para sa paghihiganti laban sa mga mananakop. Upang maunawaan kung ano talaga ang nangyari sa kagubatan na iyon noong tag-araw ng 1943, kailangang bumalik tayo 3 taon na ang nakaraan. Noong 1940, nang unang tumuntong si Siklab de la Cruz sa pintuan ng gymnasium ng isang lihim na unit ng pagsasanay, Secret Training Unit, walang sinuman ang nakapag-isip na ang maliit na babaeng ito, na may karaniwang mukha ng Pilipino, daw, ay magiging isang buhay na alamat ng pagmamanman ng hukbong bayan. Noon, isa lamang siya sa daan-daang estudyante na mahilig sa e-sport at pisikal na pagpapabuti. Ipinanganak si Siklab noong 1921 sa Tarlac, sa isang pamilya ng magsasaka. Ang kanyang kabataan ay lumipas sa karaniwang buhay ng Pilipino, paaralan, samahan ng mga kabataan, at paglilingkod sa komunidad. Walang nagpahiwatig ng karera sa militar. Mahilig siya sa gymnastics, nagpakita ng magandang resulta sa track and field, at nangarap na maging isang guro ng physical education. Ngunit naghanda sa kanya ang kapalaran ng ibang landas. Sa unit ng pagsasanay, napunta si Siklab sa seksyon ng Arnis, na pinamumunuan ni Ka Benigno Cabening Ramos, isa sa mga tagapagtatag ng sistema ng self-defense, walang armas, para sa mga unit ng gerilya. Ang taong ito ay bumuo ng isang natatanging pamamaraan ng pakikipaglaban, na pinagsama ang mga elemento ng iba't ibang martial arts, tulad ng kali at eskrima sa praktikal na karanasan ng totoong labanan. Naghahanap si Cabening ng mga talentadong mag-aaral, na kayang hindi lang kabisaduhin ang mga galaw, kundi maunawaan ang pilosopiya ng labanan, ramdamin ang kalaban, at agad na umangkop sa nagbabagong sitwasyon. Si Siklab ang naging ganoong klase ng mag-aaral. Ang kanyang likas na kakayahan, mabilis na reaksyon, flexibility, at koordinasyon ng galaw ay dinagdagan ng pambihirang kakayahan sa pag-aaral. Agad niyang natutunan ang mga bagong teknik, nakakabisado ang mga kombinasyon pagkatapos ng 2 o 3 pag-uulit, at intuitibong nauunawaan ang mekanika ng katawan ng tao at ang mahihinang punto ng kalaban. Napansin siya ni Cabening pagkatapos lamang ng 1 buwan ng pagsasanay at nagsimulang bigyan ng espesyal na atensyon ang pagpapaunlad ng kanyang mga kasanayan. Ang pagsasanay ay nakakapagod. 6 na araw sa isang linggo, 4 hanggang 5 oras araw-araw. Pag-ensayo ng mga sipa at suntok sa mga sako hanggang sa sumakit ang mga kasukasuan, sparring sa mga lalaki na mas malaki ang timbang at lakas sa kanya. Pag-aaral ng anatomy ng katawan ng tao upang malaman kung saan eksaktong kailangang tamaan upang agad na mapahinto ang kalaban. Pagsasanay sa psikolohiya na nagtuturo kung paano supilin ang takot at sakit at panatilihin ang kalinawan ng isip sa mga kritikal na sitwasyon. Sipsip lahat ni Siklab ito na nagiging isang tunay na sandata mula sa isang karaniwang atleta. Pagsapit ng 1941, nang magsimula ang digmaan laban sa Hapon, si Siklab ay itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na mag-aaral ni Cabening. Kaya niyang harapin ang 3 o 4 na lalaki ng sabay-sabay, gamit ang kanilang lakas laban sa kanilang sarili. Ang kanyang paboritong galaw ay ang pagbabago ng anumang tangkang pagdakip sa isang counter-attack. Natuto siyang agad na ibaling ang enerhiya ng pag-atake ng kalaban sa kanyang kalamangan, gamit ang batas ng pisika at biomechanics ng katawan ng tao. Ngunit ang teoretikal na kaalaman at training spars ay ibang bagay, at ang totoong labanan ay ibang-iba. Naunawaan ni Siklab na may malaking agwat sa pagitan ng gym at ng larangan ng digmaan, na maaari lamang mapunan sa pamamagitan ng totoong karanasan. Nang magsimula ang digmaan noong 1941, nagboluntaryo siyang pumunta sa labanan bilang isang gerilya. 20 taong gulang pa lang siya, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay mas mataas na kaysa sa karamihan ng mga hand-to-hand combat instructor ng hukbo. Ang mga unang buwan ng digmaan ay nagpakita kung gaano kahirap ang realidad ng labanan. Napunta si Siklab sa isang unit ng infantry, kung saan ang kanyang mga kasanayan ay tila walang silbi dahil ang digmaan ay ginagawa sa pamamagitan ng artilerya, tangke, at eroplano. Bihira ang labanan ng mano-mano, at kapag nangyari, ito ay isang kaguluhan, kung saan ang pinakamahusay na nakaligtas ay hindi ang pinakamahusay, kundi ang pinakamaswerte. Naunawaan ng babae na ang kanyang talento ay nasasayang sa isang ordinaryong unit. Nagbago ang lahat noong taglamig ng 1941 nang mapalibutan ang kanyang unit malapit sa Bataan. Sa 300 katao, 32 ang nakalabas. Kasama si Siklab sa kanila.
Sa loob ng 2 linggo sa likuran ng Hapon, ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa hand-to-hand combat ng mas marami kaysa sa lahat ng naunang buwan sa labanan. Natuto siyang tahimik na patumbahin ang mga gugwardiya, makipaglaban sa mga kalaban na may armas, at gumamit ng anumang bagay na nasa paligid bilang sandata. Ang teorya ay sa wakas ay sumama sa praktikal, at ang resulta ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Nang lumabas ang mga natitirang miyembro ng grupo, napansin ng komandante ang ulat ng kanilang pinuno tungkol sa isang batang babaeng gerilya na ilang beses nagligtas sa kanyang mga kasamahan sa mga kritikal na sitwasyon gamit ang teknik ng hand-to-hand combat. Napunta ang impormasyon sa mga opisyal ng military intelligence, pagmamanman, na nagbubuo ng mga espesyal na grupo para sa mga operasyon sa likuran ng kaaway. Pagkatapos ng 1 buwan, tinawag si Siklab sa Maynila para sa isang panayam. Isinagawa ito ni Coronel Victor Del Rosario, isang maalamat na intelligence officer na nagtatag ng unit para sa mga operasyon ng sabotage at pagmamanman sa likuran ng kaaway. Naghahanap si Del Rosario ng mga mandirigma ng isang espesyal na uri, mga taong kayang kumilos ng mag-isa, gumawa ng desisyon sa mga kritikal na sitwasyon, at mabuhay sa hindi kapanipaniwalang mahihirap na kalagayan. Mahalaga ang pisikal na paghahanda, ngunit mas mahalaga ang psikolohikal na katatagan at kakayahang umangkop. Nakapasa si Siklab sa pagpili. Sa 200 kandidato, 20 lang ang kinuha sa unit. Siya lang ang babae sa grupo. Maraming lalaki ang nag-alinlangan sa kanyang presensya, iniisip na hindi lugar ng babae sa isang unit ng sabotage. Iba ang iniisip ni Del Rosario. Naunawaan niya na ang isang babae sa likuran ng kaaway ay may tiyak na kalamangan kaysa sa isang lalaki. Hindi siya gaanong pinaghihinalaan, mas madaling tingnan bilang isang sibilyan, at bihira ng suriin ang mga dokumento. At kung ang babaeng ito ay bihasa pa sa hand-to-hand combat, siya ay nagiging isang perpektong sandata. Ang pagsasanay sa unit ni Del Rosario ay mas mahigpit kaysa sa pagsasanay ni Cabening. Tinuruan ng mga mandirigma ng lahat, mula sa pagtalon sa parachute hanggang sa pagpapasabog, mula sa radio communication hanggang sa conspiracy, mula sa paghahanap buhay sa gubat hanggang sa paggamit ng mga sandata ng kaaway. Espesyal na atensyon ang ibinigay sa psikolohikal na paghahanda, tulad ng kakayahang tiisin ang pagtatanong, manatiling kalmado sa ilalim ng matinding stress, at magdesisyon sa matitinding sitwasyon. Sa 35 katao, 29 ang nakatapos ng kurso. Kasama si Siklab sa kanila, at nagpakita siya ng isa sa pinakamahusay na resulta. Ang buong pag-aaral ay tumagal ng 3 buwan at sumasakop sa 12 ng iba't ibang disiplina. Tinuruan ng mga mandirigma na tumalon sa parachute sa araw at gabi, sa anumang panahon. Nagturo ng mga batayan ng sabotage, kung paano minahan ang isang tulay, pasabugin ang riles ng tren, at sirain ang mga sasakyan ng kaaway gamit ang pinakamababang dami ng dinamita. Sinasanay din sila sa paggamit ng mga sandata ng kaaway. Bawat mandirigma ay dapat na marunong gumamit ng anumang rifle, pistola, o baril ng Hapon, kasing husay ng paggamit nila sa sarili nilang sandata. Espesyal na atensyon ang ibinigay sa mga kasanayan sa paghahanap buhay, survival. Itinatapon ang mga mandirigma sa gubat sa loob ng 1 linggo, na may dala lamang na kutsilyo at posporo, pinipilit silang maghanap ng pagkain at tirahan ng mag-isa. Tinuruan silang tukuyin ang mga nakakain na halaman, maglagay ng patibong para sa hayop, maghanap ng tubig sa anumang lugar. Ipinakita kung paano gamutin ang mga sugat gamit ang mga bagay na nasa paligid, kung paano maiiwasan ang frostbite sa taglamig at heat stroke sa tag-init. Ang mga kaalamang ito ay nagligtas sa buhay ng 12 ng mandirigma sa totoong operasyon, kapag sila ay naputol mula sa kanilang mga kasamahan sa loob ng linggo. Ang konspirasyon ay isa pang kritikal na kasanayan. Sinasanay ang mga mandirigma sa cover stories, tinuturuan silang umangkop sa papel ng mga sibilyan, at tandaan ang mga biography na kayang makatagal sa pag-iimbestiga. Dapat na alam ng bawat isa ang ilang mga cover stories sa isip, sino siya, saan siya galing, saan siya pupunta, at ano ang kanyang ginagawa. Inoensayo ang pag-uugali sa mga pag-iimbestiga, kung paano sagutin ang mga tanong at kung paano kumilos upang hindi maghinala. Ang pinakamaliit na pagkakamali sa likuran ng kaaway ay nangangahulugang kabiguan ng operasyon at kamatayan. Ang pisikal na paghahanda sa unit ni Del Rosario ay lumampas sa lahat ng nasa ordinaryong unit. Ang paglalakad ng 40,050 km na may dalang buong gamit ay normal na bagay. Ang mga mandirigma ay dapat na kayang tumakbo ng 10 kilometer sa masungit na lupain sa loob ng 40 minuto, lumangoy ng 1 kilometro ng may buong kasuotan, at mag-pull up ng 30 beses ng magkakasunod. Ito ang minimum na pangangailangan. Karamihan sa mga mandirigma ay lumampas ng malaki sa mga pamantayang ito. Ang hand-to-hand combat ay may espesyal na lugar sa programa ng paghahanda. Naunawaan ni Del Rosario na sa likuran ng kaaway, ang baril ay madalas na hindi maaaring gamitin dahil sa pangangailangan na panatilihin ang pagiging sikreto.
Kaya, dapat nabihasa ang bawat mandirigma sa teknik ng tahimik na pagpapahinto sa kalaban. Tinuruan silang gumamit ng kutsilyo, gumamit ng mga bagay na nasa paligid bilang sandata, at gumamit ng mga joint locks at throws. Ang sparring ay ginagawa araw-araw, at inilalapit sa totoong kondisyon ng labanan, tulad ng sa dilim, sa hindi pantay na ibabaw, at sa masikip na espasyo. Sa hand-to-hand combat ipinakita ni Cyclops ang kanyang tunay na kalamangan sa kanyang mga kasamahan. Mas malakas at mas mabigat ang mga lalaki, ngunit binawi niya ito sa bilis, teknik, at ganap na pag-unawa sa biomechanics ng katawan ng tao. Sa panahon ng pagsasanay, regular siyang nanalo laban sa mga mandirigma na mas mabigat sa kanya ng 20,000 kg. Madalas siyang ginagamit ni Del Rosario bilang halimbawa na nagpapakita na ang tamang teknik ay mas mahalaga kaysa sa lakas. Bukod sa pisikal at teknikal na kasanayan, ang unit ni Del Rosario ay nagtanim ng isang espesyal na sikolohiya. Dapat na matutunan ng mga mandirigma na sugpuin ang takot, kumilos ng may kalmado sa pinakamahirap na sitwasyon, at panatilihin ang kakayahang mag-analisa kahit sa ilalim ng putok ng kaaway. Regular na nagsasagawa si Del Rosario ng mga psychological training, kung saan ginagaya ang mga sitwasyon ng pagkakabihag, pagkasugat ng kasamahan, o pagkabigo ng operasyon. Natuto ang mga mandirigma na magdesisyon sa mga sitwasyon kung saan walang tamang pagpipilian, kung saan ang anumang opsyon ay humahantong sa pagkawala. Noong tagsibol ng 1942, nagsimula ang unit ni Del Rosario sa kanilang trabaho. Ang unang pagpasok ni Cyclops sa likuran ng kaaway ay nangyari noong Mayo malapit sa Sierra Madre. Isang grupo ng 5 tao ang kailangang magtipon ng impormasyon tungkol sa mga depensa ng Hapon at bumalik pagkatapos ng 10 araw. Nagtagumpay ang operasyon, ngunit sa pagbalik, nakasalubong ng grupo ang isang patrol ng Hapon. Nagkaroon ng mabilis na labanan, kung saan unang ginamit ni Cyclops ang kanyang hand-to-hand combat skills sa isang totoong operasyon. Ang resulta ay ikinagulat maging ng kanyang mga kasamahan. Kumilos ang babae ng may kalmadong propesyonal na mandirigma, na tahimik na pinapahinto ang mga kalaban. Ang kanyang mga galaw ay tipid, tumpak, at hindi kapani-paniwalang matagumpay. Pagkatapos ng labanang iyon, nagbago ang pananaw ng mga lalaki sa unit. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng respeto. Itinala ni Del Rosario sa kanyang talaarawan na si Cyclops ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang mandirigma ng unit kung makaligtas siya sa mga unang operasyon. At nakaligtas siya. Higit pa rito, siya ay naging matagumpay sa kapaligiran na nagpapabagsak sa karamihan ng iba pang mandirigma. Sa loob ng isang taon ng pagtatrabaho sa unit ni Del Rosario, nakagawa si Cyclops ng 23 beses na pagpasok sa likuran ng kaaway. Bawat operasyon ay nagdagdag ng bagong kasanayan sa kanyang husay. Natuto siyang basahin ang kapaligiran tulad ng isang bukas na aklat, ramdamin ang panganib sa intuition, at planuhin ang mga ruta ng pagtakas ng maaga. Ang kanyang hand-to-hand combat skills, nakahanga-hanga na noong pumasok siya sa unit, ay umabot sa antas na maaaring tawaging sining. Pagsapit ng taglagas ng 1943, kilala na ang pangalan ni Cyclops sa mga intelligence circles ng hukbong bayan. May mga alamat tungkol sa kanya. Sinasabi na kaya niyang harapin ang 5 kalaban ng sabay-sabay, na ang kanyang mga kamay ay mas mabilis kaysa sa sunod-sunod na putok ng rifle, at mas takot ang mga Hapon sa kanya kaysa sa mga sniper. Marami sa mga kwentong ito ay pinalalaki, ngunit mayroon silang totoong basehan. Si Cyclops ay talagang naging isang natatanging espesyalista, na ang mga kakayahan sa hand-to-hand combat ay walang katulad sa hukbong bayan. Alam din siya ng Japanese counterintelligence. Sa mga ulat ng Kempeitai, may mga nabanggit tungkol sa isang babaeng saboteur, na kumikilos ng may pambihirang kalupitan at pagiging epektibo. Nag-alok ang mga Hapon ng gantimpala para sa impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, ngunit hindi nila siya mahuli. Masyado siyang maingat, masyadong bihasa, at masyadong may karanasan. Bawat operasyon ay nagpapalakas at nagpapatibay sa kanya. Sa parehong panahon, ang unit ni Del Rosario ay naging isa sa pinaka-epektibong intelligence sabotage unit sa labanan. Sa loob ng 1.5 taon ng trabaho, ang kanyang mga grupo ay nagsagawa ng 112 operasyon, kung saan 93 ang natapos ng ganap na matagumpay. Ang mga nawala ay 40% ng kanilang tauhan. Isang numero na maituturing na kalamidad sa ordinaryong unit, ngunit katanggap-tanggap para sa mga espesyal na unit na nagtatrabaho sa likuran ng kaaway. Sa sandaling iyon ng nakamamatay na engkuwentro sa patrol sa gubat, nakagawa na si Cyclops ng 100 beses na pagpasok sa likuran ng kaaway. Nakaligtas siya sa mga sitwasyon na magpapabagsak sa sinumang mandirigma. Natuto siyang gawing kalamangan ang kanyang tila kahinaan, gamitin ang pag-aalinlangan ng kalaban bilang sandata. Nakita ng mga Hapon ang isang pagod na babae at umaasa ng madaling tagumpay. Ngunit wala sa kanila ang nakakaunawa na ang panlabas na anyo ay isang maingat na inihandang maskara na nagtatago ng isang propesyonal na may taon ng karanasan sa labanan.
Ang kanyang buong buhay, mula sa unang pagsasanay sa gym hanggang sa bangungot ng pagkakapalibot sa bataan, mula sa pagpili sa unit ni Del Rosario hanggang sa 12-dosenang operasyon sa likuran ng kaaway, ay humantong sa sandaling iyon sa kagubatan. Bawat pagsasanay, bawat sparring, bawat totoong labanan ay naghasa sa kanyang mga kasanayan sa perpekto. Hindi lang marunong lumaban si Ciclab, naging isang buhay na sandata siya, na kayang gawing kalamangan ang anumang sitwasyon. At nang sumabog ang kanyang katawan sa enerhiyang iyon sa sandali ng pag-atake sa patrol ng Hapon, hindi ito bigla ang aksyon. Ito ay resulta ng 3 taon ng paghahanda, 2 taon ng karanasan sa labanan, at 51 operasyon sa likuran ng kaaway. Ito ay ang pagsasama-sama ng libu-libong oras ng pagsasanay, daan-daang totoong labanan, at 12-dosenang pagtakas mula sa tila walang pag-asa na sitwasyon. Hindi nakatagpo ng mga Hapon ang isang ordinaryong Pilipinang babae na nakasuot ng uniforme, nakatagpo sila ng isang alamat. Si Ciclab ay napunta sa kagubatan na iyon dahil sa isang napakahirap na dahilan. Ang Setyembre 1943 ay naging isang mahalagang punto sa digmaan. Ang hukbong bayan ay lumalaban ng husto at ang mga Hapon ay umaatras, ngunit ginagawa nila ito ng maayos, gumagawa ng counterattacks at nagtatayo ng malalaking depensa. Sa panahong ito, umabot sa rurok ang aktibidad ng mga unit ng intelligence sabotage ng Pilipino. Kailangan ng mga komandante ng napapanahong data tungkol sa lokasyon ng mga unit ng Hapon, ang kanilang bilang, at ang mga direksyon ng kanilang pag-atras. Nakatanggap ng gawain ang grupo ni Ciclab noong huling Setyembre. 5 mandirigma ang kailangang magtungo sa rehiyon ng Central Luzon, magsagawa ng pagmamanman sa mga depensa ng Hapon sa isang pangunahing ilog at bumalik na may datos pagkatapos ng 10 araw. Ang operasyon ay itinuring na mahirap, ngunit hindi kritikal na mapanganib. Mabilis ang paggalaw ng labanan. Walang oras ang mga Hapon na gumawa ng isang siksik na sistema ng pagbabantay sa mga lugar sa likuran. Ang grupo ay binubuo ng mga bihasang mandirigma mula sa unit ni Del Rosario, bawat isa ay may hindi bababa sa 20 operasyon sa likuran ng kaaway. Ang pagpasok ay naganap ayon sa plano. Dinala ng eroplano ang grupo sa itinakdang lugar. Nagbukas ng normal ang mga parachute, ang paglapag ay walang insidente. Ang unang 3 araw ng operasyon ay nagpatuloy ayon sa plano. Natuklasan ng mga scout ang ilang posisyon ng Hapon, naitala ang paggalaw ng mga sasakyan, at natukoy ang lokasyon ng mga punong himpilan. Si Ciclab, bilang pinakamaranasan na mandirigma ng grupo, ay siya mismong nangunguna, kahit na formal na ang pinuno ay si Senior Teniente Gregorio Valdez, isang opisyal ng military intelligence na may 3 taong karanasan sa likuran ng kaaway. Sa ika-4 na araw, nagbago ang sitwasyon. Nagsimula ang mga Hapon ng malaking regrouping ng tropa na naglilipat ng mga unit upang palakasin ang depensa sa iba pang bahagi. Biglang tumaas ang bilang ng mga tropa sa lugar ng operasyon ng grupo. Napuno ng mga kolumna ng sasakyan ang mga kalsada. Lumitaw ang maraming patrol sa kagubatan. Naglagay ng mga garison sa mga nayon. Ang lugar, na kahapon pa lang ay tila ligtas, ay naging sona ng mataas na konsentrasyon ng kaaway. Nagdesisyon si Valdez na tapusin ang operasyon ng maaga at bumalik sa kanilang sarili. Sapat na ang nakolektang datos at masyadong mapanganib na manatili sa lugar na puno ng tropa ng Hapon. Nagsimulang gumalaw ang grupo patungong silangan, patungo sa frontline. Ang plano ay tumawid sa isang malaking ilog sa lugar kung saan nakakabit na ang mga tropang Pilipino sa kabilang pampang. Ang distansya ay humigit kumulang 50 kilometers sa tuwid na linya, ngunit dahil sa pangangailangan na iwasan ang mga posisyon ng Hapon, ang totoong ruta ay umaabot sa 5 kilometer. Ang unang 20 kilometers ay dumaan ang grupo ng walang insidente. Gumalaw lang sila sa gabi, nagtatago sa araw sa mga siksik na bahagi ng kagubatan na maingat na tinatakpan ang mga bakas. Kumain sila ng rations. Ipinagbabawal ang paggawa ng apoy. Ang komunikasyon sa komandante ay pinanatili sa pamamagitan ng radio operator ng grupo na 2 beses sa isang araw ay lumalabas sa ere na may maikling mensahe tungkol sa posisyon at sitwasyon. Lahat ay nagpapatuloy ayon sa plano at inaasahan ni Valdez na makakalabas sila sa loob ng 3 o 4 na araw. Sa ika-6 na araw ng operasyon, napasok ang grupo sa isang ambush. Nangyari ito sa madaling araw, nang naghahanap ang mga scout ng lugar para sa kanilang pahingahan sa araw. Biglang lumitaw ang isang patrol ng Hapon na may humigit kumulang 20 katao mula sa gilid, nagkaroon ng mabilis na labanan. Nakatakas ang grupo ni Valdez mula sa kalaban, ngunit nagbayad sila ng malaking halaga. Nasugatan ang radio operator. Nasira ang radyo. Naputol ang komunikasyon sa komandante, lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Kung walang komunikasyon, hindi makakakuha ang grupo ng data tungkol sa mga pagbabago sa frontline, hindi makakapag-ayos ng ruta, at hindi makakatawag ng tulong. Sa isang kritikal na sitwasyon, ang sugatang radio operator ay nagpapabagal sa paggalaw,
kailangan siyang dalhin sa isang improbisadong stretcher. Malinaw na nagpalabas ng alarma ang mga Hapon at nagsimula ng paghahanap sa lugar. Tumaas ang bilang ng patrol na naging mapanganib na ring gumalaw kahit sa gabi. Gumawa si Valdez ng mahirap na desisyon na hatiin ang grupo. Ang sugatang radio operator at dalawa pang mandirigma ay ipinadala niya sa hilagang ruta na mas mahaba ngunit dadaan sa teritoryo na hindi gaanong kontrolado ng mga Hapon. Siya, kasama si Siklab at isa pang scout, ay nagtungo sa diretsong ruta patungong silangan, umaasa na makakalabas sa loob ng 2 araw. Ang paghihiwalay ay nagpababas at sansa na mabuhay ang parehong grupo, ngunit ang manatiling magkasama ay nangangahulugang tiyak na mapapalibutan. Nagtitipon na ang mga Hapon ng puwersa sa lugar kung saan nakita ang grupo. Ang sumunod na 2 araw ay naging tuloy-tuloy na pakikibaka para mabuhay. Ang tatlo ni Valdez ay gumalaw halos walang tigil, gamit ang bawat oras ng dilim upang makalayo. Kumain sila habang naglalakad, natutulog ng pira-piraso ng 2 o 3 oras. Ilang beses silang halos nakasalubong ang mga patrol ng Hapon. Minsan, kinailangan nilang humiga sa swamp hanggang leeg sa tubig sa loob ng 4 na oras, habang dumadaan ang isang kolumna ng sasakyan ng Hapon. Sa ika-9 na araw ng operasyon, nakarating ang grupo ni Valdez sa pampang ng malaking ilog, ngunit ang kagalakan ay maaga pa. Ang posisyon ng mga Pilipino ay 11 kilometer hilaga sa inaasahan. Kinokontrol ng mga Hapon ang bahagi ng pampang kung saan nagplano ang mga scout na tumawid. Kailangan pang maglakad sa tabi ng ilog sa teritoryo na puno ng kaaway. Ang supply ng pagkain ay naubos na 2 araw na ang nakalipas. Ang pisikal na kalagayan ng mga mandirigma ay papalapit na sa kritikal. Ang gutom, kakulangan sa tulog, at patuloy na nerbiyos ay umaapekto na. Sa sandaling ito nangyari ang insidente na nagpabago sa daloy ng mga kaganapan. Sa panahon ng paglalakad sa araw, nakasalubong ng grupo ang isang malaking patrol ng Hapon, mga 30 sundalo na may kasamang aso. Nauna ang mga Hapon na nakakita sa mga scout at nagpaputok. Nasugatan si Valdez sa unang mga segundo ng labanan. Ang pangalawang mandirigma, isang batang sarhento na nagngangalang Corpus, ay nagbigay ng proteksyon sa pag-atras ni Siklab at ng komandante, ngunit napalibutan at nahuli. Binuhat ni Siklab ang sugatang si Valdez mula sa putok ng baril, lumalim sa kagubatan, at nagpaliko-liko ng 2 oras, lumalayo sa paghabol. Pagsapit ng gabi, naging malinaw na hindi makakarating si Valdez sa kanilang tropa. Malubha ang mga sugat. Binigyan siya ni Siklab ng pangunang lunas, ngunit kung walang normal na gamot at pagkakataong makalabas, ang kanyang tsansa na mabuhay ay 0. Alam ito ni Valdez. Inutusan niya si Siklab na magpatuloy ng mag-isa, na iniwan sa kanya ang kanyang armas at ang huling mga bala. Maikli ang pamamaalam. Alam nilang dalawa na hindi na sila magkikita pa. Umalis si Siklab nang magsimula ang dilim. Naiwan sa likuran ang sugatang komandante, at sa harapan ay 11 kilometer ng teritoryo ng kaaway. Nag-iisa siya, walang pagkain, halos walang bala, sa uniforme na hindi pinalitan sa loob ng 10 araw. Ang pisikal na kalagayan ay nasa sukdulan. Sa huling 24 mo oras, naglakad siya ng mahigit 40 kilometro sa masungit na lupain, 4 na oras na nakahiga sa nagyelong tubig ng swamp, at binuhat ang sugatang komandante mula sa putok ng baril. Sinumang normal na tao sa sitwasyong iyon ay hihiga na lang at susuko. Ngunit si Siklab ay hindi normal na tao sa magandang kahulugan ng salita. Siya ay isang mandirigma mula sa unit ni Del Rosario, na dumaan sa 50 operasyon sa likuran ng kaaway. Alam niya kung paano mabuhay sa hindi matitiis na kondisyon, kung paano makahanap ng lakas kapag wala na, at kung paano patuloy na gumalaw kapag tumanggi na ang katawan. Gumalaw siya patungong silangan, ginagamit ang mga bituin para sa direksyon, iniiwasan ang mga kalsada at bukas na espasyo, lumilipat sa maikling takbo mula sa taguan patungo sa taguan. Pagsapit ng umaga ng ika-10 araw ng operasyon, nakapaglakad pa si Siklab ng 8 kilometro. Nasa isang siksik na kagubatan siya, mga 7 kilometro, mula sa inaasahang linya ng mga posisyon ng Pilipino. Ang pisikal na lakas ay nauubos na. Huling kumain siya 3 araw na ang nakalipas. Huling natulog siya ng maayos 1 linggo na ang nakalipas. Ang mga kalamnan ng kanyang binti ay nanginginig sa pagod. Ang kanyang ulo ay tila may ulap mula sa kakulangan sa tulog at dehydration. Ngunit patuloy siyang gumagalaw, hakbang-hakbang na lumalapit sa kanilang puwersa. Sa sandaling ito, sa madaling araw ng ika-10 araw, habang naglalakad siya sa isang kakahuyan malapit sa kaligtasan, nakita siya ng patrol ng Hapon. 6 na sundalo, na inakala na pinalad silang makakita ng madaling biktima, na hindi alam na sa kanilang harapan ay isang mandirigma ng isang Elite Special Operations Unit, na nagkamali sa pagtingin sa isang mahinang biktima bilang isa sa pinakamapanganib na kalaban na makakaharap nila. Itinaas ni Siklab ang kanyang mga kamay sa itaas ng ulo, nagkukunwaring sumusuko.
Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagsuko at pagod, at hindi na kailangan nito ng pag-arte. Talaga namang ubos na ang kanyang lakas. Ngunit sa ilalim ng maskara ng pagod na ito ay gumagana ang isang malamig at kalkuladong isip ng isang propesyonal. Tinatasan niya ang mga distansya, binibilang ang mga kalaban, at pinaplano ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon. Alam niya na mayroon lang siyang isang pagkakataon at hindi niya ito maaaring palampasin. Masyado nang mahaba ang daan na kanyang tinahak. Masyado nang maraming kasamahan ang naiwan sa likuran upang sumuko ilang kilometro lamang mula sa layunin. Lumalapit ang mga Hapon, nakarelax at kumpiyansa sa kanilang pagiging superior. Hindi nila alam na ang kanilang labis na kumpiyansa ay magiging kanilang huling pagkakamali. Hindi nila naunawaan na lumalapit sila hindi sa isang walang kalaban-laban na biktima, kundi sa isang mapanganib na mandaragit na nagkukunwari lamang na sugatan. Dalawang sundalong Hapones ang nasa 3 metro mula kay Siklab nang magdesisyon siya na dumating na ang sandali. Ang isa ay nag-aabot ng kamay upang dakpin siya sa balikat. Ang pangalawa ay nakahawak sa rifle na nakaturo pababa, nakatingin ng nakarelax. Ang apat na iba pa ay nakatayo sa malayo, na bumubuo ng kalahating bilog. May isang kumukuha na ng tali para itali ang bihag, may isang umingiti, umaasa ng madaling tagumpay. Ang kapaligiran ay napakagaan na tila sila ay nasa isang training ground, hindi sa isang lugar malapit sa labanan. Sa sandaling ito, sumabog sa galaw ang katawan ni Siklab. Ang unang tama ay nakadirekta sa pinakamalapit na sundalo, maikli, mabilis, gamit ang gilid ng palad, na may ganoong lakas, at katumpakan na hindi man lang nakapaglabas ng tunog ang kalaban. Nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan, ngunit lumipat na si Siklab sa pangalawang Hapon. Ang kanyang galaw ay napakabilis na halos hindi kayang i-record ng mata ng tao. Tila nagmaterialize siya sa tabi niya, iniiwasan ang tangkang pag-angat ng ripel. Ang pangalawang tama ay tumama sa lugar ng solar plexus, na nagpapaalis ng hangin mula sa baga ng kalaban. Ang Hapon ay yumuko, ang kanyang mga daliri ay bumitiw, at ang rifle ay nagsimulang bumagsak. Kinuha ni Siklab ang sandata sa ere gamit ang kaliwang kamay, habang sabay na nagbibigay ng kanang finishing blow. Lahat ito ay tumagal ng mas mababa sa 3 segundo. Dalawang kalaban ang na-neutralize bago pa man maunawaan ng apat na iba pa kung ano ang nangyayari. Ang pangatlong Hapon ay nakatayo ng bahagya sa kaliwa, mga 5 metro. Siya ang unang nag-react sa pag-atake, sinubukang itaas ang rifle. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa bolt. Ang utak ay nagbigay ng utos sa mga kalamnan, ngunit ang katawan ay hindi nakasunod. Gumagalaw na si Siklab patungo sa kanya, tinatahak ang distansya sa 3 mabilis na talon. Ginamit niya ang teknik na itinuro sa kanya sa unit ni Del Rosario, paggalaw ng zigzag, patuloy na pagbabago ng trajectory, maksimum na paggamit ng mga taguan. Ang rifle, na kinuha mula sa pangalawang Hapon, ay hindi pa handa para sa pagpapaputok, nakalagay ang safety. Maaaring walang laman ang magazine. Hindi umasa si Siklab sa hindi pamilyar na armas sa kritikal na sandali. Sa halip, ginamit niya ang rifle mismo bilang sandata. Isang mabilis na tama ng buttstock ang tumama sa pangatlong sundalo, na nagpatalsik sa kanya, ang tunog ng pagbali ay sumama sa isang mahinang daing. Bumagsak ang mananakop, nawalan ng malay. Ang pang-apat na kalaban ay nasa kanan, mga 6 na metro. Ito ang pinakamaranasan sa grupo. Mas mabilis ang kanyang reaksyon kaysa sa iba. Nagaangat na siya ng rifle, tinatarget si Siklab. Ang kanyang mga daliri ay nakakita sa trigger. Ang baril ay nakatarget na. Half second pa, at magpapaputok na siya. Ngunit wala siyang half second na iyon. Agad na tinasa ni Siklab ang sitwasyon, at inihagis niya ang rifle ng kalaban, na parang sibat. Ang paghaghagis ay ginawa ng may katumpakan. Lumipad ang sandata ng 6 na metro at tumama sa dibdib ng Hapon na nagpatalbog sa kanyang sight. Nagpaputok ang rifle, ngunit ang mga bala ay tumama sa tabi, pinuputol ang mga sanga sa itaas ng ulo ni Siklab. Ginamit ng babae ang segundong iyon ng pagkalito ng kalaban, tinawid ang distansya sa pagitan nila. Sinubukan ng pang-apat na Hapon na ibalik ang armas, ngunit masyado nang malapit si Siklab. Isang sipa ang nagpatalsik sa rifle mula sa kanyang kamay. Ang susunod na tama ng kamay ay nagpatigil sa sundalo sa paglaban. Ang natitirang 2 Hapon ay sa wakas ay naunawaan ang laki ng kalamidad. Ang kanilang 4 na kasamahan ay napahinto sa loob lamang ng ilang segundo ng isang marupok na babae, na 1 minuto pa lang ay tila halos patay na sa pagod. Ito ay hindi kapanipaniwala at taliwas sa lahat ng kanilang ideya tungkol sa posible, kaya sa isang sandali, natigilan sila. Malamang, tumanggi ang utak na maniwala sa nakita ng kanilang mga mata. Ang realidad ay labis na lumayo sa kanilang inaasahan, kaya kailangan ng oras upang maunawaan ang nangyayari. Ngunit wala silang oras. Dinampot na ni Siklab ang rifle mula sa lupa, ang rifle na itinaboy niya mula sa kamay ng pang-apat na sundalo. Agad na sinuri ng kanyang mga daliri ang armas, tinasa ang kalagayan nito, at inalis ang safety.
Ito ay isang rifle ng Hapon na ginamit na niya ng 12-12 ng beses sa panahon ng pagsasanay sa unit ni Del Rosario. Ang bawat detalye ng istruktura nito ay pamilyar sa kanya. Ang bawat elemento ng konstruksyon ay nasanay ng otomatiko. Ang ikalimang Hapon ay sinubukang magpaputok muna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, ang mga daliri ay dumula sa safety. Naparalisa ng takot ang koordinasyon ng mga galaw. Ang bagay na tumatagal lamang ng 1 segundo sa isang kalmadong sitwasyon, ay umabot ng 3 o 4, mas mabilis si Siklab. Isang maikling putok ng 3 bala ang nagdesisyon sa kinalabasan ng kanilang engkuwentro. Ang ikalimang sundalo ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang rifle ay bumagsak mula sa kanyang mga daliri. Ang ika-6 na Hapon, ang pinakabata sa grupo, isang lalaki na mga 17 taong gulang, ay nakita ang lahat at nag-iba. Ang instinct ng paghahanap buhay ay nanalo sa disiplina ng militar at sa pakiramdam ng tungkulin. Umikot siya at tumakbo palayo, hindi lumingon, baliw sa takot sa nangyari sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kasamahan, mga bihasang sundalo na dumaan na sa maraming labanan, ay nawasak sa loob ng 10 segundo ng isang babae. Imposible ito. Labag ito sa lahat ng batas ng digmaan. Winasak nito ang lahat ng ideya kung ano ang dapat nakalaban. Kaya sana siyang mapahinto ni Siklab sa isang putok. Maliit ang distansya, malinaw ang target. Imposibleng sumablay, ngunit hindi niya ginawa. Una, bawat putok ay umaakit ng atensyon ng ibang patrol ng Hapon, na tiyak na nasa lugar. Pangalawa, ang tumatakas na kalaban ay hindi nagbigay ng banta. Pangatlo, sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, nanatili ang kanyang pagkatao. Ang bumaril sa isang 18 taong gulang na batang lalaki na tumatakas para sa kanyang buhay ay tila mali kahit na nakasuot siya ng uniforme ng kaaway. Ang buong engkuwentro, mula sa unang galaw hanggang sa huling putok, ay tumagal ng humigit kumulang 10 segundo. 10 segundo, kung saan ang 6 na kumpiyansang sundalo ay binigyan ng aral na ang panlabas na anyo ay mapanlinlang, at ang pag-aalinlangan sa kalaban ay napakadelikado. 10 segundo, na nagpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong sundalo at ng isang mandirigma ng Elite Special Forces. 10 segundo, na naging pagsasama-sama ng lahat ng itinuro kay Siklab sa loob ng maraming taon, bilis ng reaksyon, katumpakan ng tama, taktikal na pag-iisip, at psikolohikal na katatagan. Hindi na nagtagal si Siklab sa lugar ng labanan. Mabilis niyang sinuri ang mga nasamsam, kinuha ang mga bala mula sa sinturon ng mga sundalong Hapon, isang balat ng tubig, ilang pakete ng hard biscuits mula sa backpack, at isang mapa mula sa bulsa ng isa sa kanila. Sinuri niya ang rifle. May 20 bala pa sa magasin, 3 pang puno ng magasin ang nakita sa mga natalong kalaban. Ngayon ay may armas na siya, may bala, at may kaunting pagkain. Biglang tumaas ang tsansa niyang makalabas. Pagkatapos ng 2 minuto mula nang magsimula ang engkuwentro, umalis na siya sa lugar ng labanan, mabilis na gumagalaw patungong silangan. Sa harapan ay ang huling 7 kilometro patungo sa frontline. Naghihinala si Siklab na magpapaalarma ang nakatakas na Hapon, at pagkatapos ng 10,000 minuto, sasalakayin ng malalaking puwersa ang lugar. Kaya, bawat segundo ng pagkaantala ay nagpapababa sa kanyang tsansa na magtagumpay. Lumalim siya sa kagubatan, pinipili ang pinakamasikip na bahagi, kung saan mas mahirap siyang makita. Gumagalaw ng mabilis, ngunit maingat, patuloy na nakikinig sa mga tunog. Ang kanyang tenga ay may ingay mula sa adrenaline rush. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig mula sa reaksyon sa stress, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling malinaw. Hindi ito ang kanyang unang labanan, hindi ang kanyang unang kritikal na sitwasyon. Alam niya kung paano harapin ang mga epekto ng combat stress. Alam kung paano magpatuloy sa pagkilos kapag ang katawan ay humihingi ng pahinga. Pagkatapos ng halos 1 oras na paggalaw, narinig niya ang tahol ng mga aso sa likuran. Nagbigay nga ng alarma ang mga Hapon at nagsimula ng paghabol. Binilisan ni Siklab ang kanyang lakad habang inaalala ang lahat ng itinuro sa kanya. Kailangang maghanap ng sapa o swamp. Ang tubig ay nagpapatanggal ng amoy, kailangang gumalaw ng kasabay ng hangin para mas mahirap amuyin ng mga aso. Kailangang baguhin ang direksyon paminsan-minsan. Nagpapabagal ito sa mga humahabol. Pagkatapos ng 1.5 oras mula sa labanan sa patrol, nakahanap siya ng maliit na sapa at naglakad doon ng halos 1 kilometro, pinapatanggal ang amoy. Unti-unting lumayo ang tahol ng mga aso. Gumana ang kanyang mga panlilinlang. Naiwan ng mga Hapon, bumagal ang paghahanap, nakakuha siya ng kinakailangang lead. Pagsapit ng tanghali ng ika-10 araw ng operasyon, si Siklab ay humigit kumulang 3 kilometro mula sa inaasahang linya ng mga posisyon ng Pilipino. Ang pisikal na kalagayan ay kritikal. Ang huling reserba ng lakas ay nauubos na. Ngunit ngayon ay may armas na siya, bala, at sansang makalusot. Nagpahinga siya sandali, uminom ng tubig mula sa balat ng kaaway,
at kumain ng ilang biscuits. Ang pagkain at tubig ay nagbalik ng kaunting lakas. Nawala ang ulap sa kanyang ulo. Ang huling 3 kilometro ay tinawid niya sa loob ng 1 oras, gumagalaw ng napakaingat. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dito dumadaan ang direkta na linya ng pagitan ng mga tropa. Dito, ang anumang walang ingat na galaw ay maaaring magdulot ng putok mula sa panig ng Hapon o Pilipino. Ginamit ni Siklab ang lahat ng kanyang kasanayan sa pagtatago at maingat na paggalaw, lumalapit sa mga posisyon ng Pilipino metro por metro. Nang sa wakas ay makita niya ang mga trench na may mga gerilyang Pilipino, ang lunas ay sumakop sa kanya nang may ganoong lakas na sa isang sandali ay nanghina ang kanyang mga binti. 10 araw sa likuran ng kaaway, pagkawala ng buong grupo. Paglabas mula sa pagkakapalibot ng mag-isa, ang huling labanan sa patrol ng Hapon. Lahat iyon ay naiwan sa likuran. Nakaligtas siya. Bumalik siya. Nagawa niya ang gawain na hindi kayang gawin ng iba. Ang paglabas sa kanilang sariling posisyon ay nangangailangan ng pag-iingat. Maaaring isipin ng mga sundalong Pilipino na siya ay isang saboteur ng Hapon at magpaputok. Inilapag ni Siklab ang rifle sa lupa, itinaas ang kanyang mga kamay, at nagsimulang dahan-dahang lumapit sa mga trench, sumisigaw ng password. Ang mga guwardiya ay nag-ingat, itinaas ang kanilang mga armas, ngunit hindi nagpaputok. Pagkatapos ng 1 minuto, nakatayo na siya sa trench ng Pilipino, sinasagot ang mga tanong ng nag-aalalang tenyente. Ang daan pa uwi ay natapos na. Ang operasyon, na nagsimula 10 araw na ang nakalipas bilang isang pangkaraniwang pagmamanman, ay naging isang pagsubok sa paghahanap buhay na ikinamatay ng buong grupo, maliban sa kanya. Ngunit dumaan siya sa pagsubok na ito. Pinatunayan niya na ang paghahanda sa unit ni Del Rosario, ang mga tao ng pagsasanay, at ang 12-dosenang operasyon ay hindi nasayang. Pinatunayan niya na kaya niyang mabuhay kung saan ang paghahanap buhay ay tila imposible. Pagkatapos bumalik mula sa operasyong iyon, ipinadala si Siklab sa ospital, hindi dahil sa mga sugat. Pisikal siyang buo, maliban sa mga galos at pangkalahatang kalagayan. Ang dahilan ng hospitalization ay matinding pisikal at nerbiyos na pagkahapo. Sa loob ng 10 araw sa likuran ng kaaway, nawalan siya ng 8 kilo. Ang kanyang katawan ay nagtrabaho sa sukdulan. Ipinilit ng mga doktor ang 1 buwan na pahinga, ngunit si Siklab ay gumugol lamang ng 2 linggo sa ospital, pagkatapos ay bumalik siya sa unit ni Del Rosario nang walang pahintulot. Ang komandante ay sinalubong siya ng walang galit. Mas naunawaan ni Del Rosario ang sikolohiya ng kanyang mga mandirigma kaysa kaninuman. Alam niya na para sa mga taong tulad ni Siklab, ang kawalan ng pagkilos ay mas masahol pa kaysa sa anumang hirap ng labanan. Ang umupo sa likuran, habang ang kanyang mga kasamahan ay nanganganib sa buhay sa gawain, ay hindi niya matitiis. Opisyal na inayos ni Del Rosario ang kanyang pagbabalik, ngunit nagbigay pa ng 1 linggo para sa paggaling na nagbabawal na isama siya sa mga operational group. Ang linggong iyon ay naging mahalaga para sa buong unit. Nagsagawa si Siklab ng serye ng mga klase sa mga bagong mandirigma, nagbabahagi ng karanasan ng huling operasyon. Nagkuwento siya tungkol sa kung paano lumabas mula sa pagkakapalibot, kung paano magtipid ng lakas sa mahabang paglalakbay, at kung paano suriin ang mga panganib sa mga kritikal na sitwasyon. Espesyal na atensyon ang ibinigay sa psikolohikal na aspeto. Kung paano panatilihin ang kalinawan ng isip sa matinding pagkahapo. Kung paano hindi magpadala sa panik sa pagkawala ng mga kasamahan. Kung paano makahanap ng kalooban upang magpatuloy kapag tila wala ng lakas. Ang kuwento ng kanyang labanan sa patrol ng Hapon ay mabilis na kumalat sa unit, nagdagdag ng mga detalye, at naging isang alamat. Sinasabi na sinira niya ang 6 na Hapon nang walang armas sa loob ng 5 segundo. Sinasabi na hindi man lang naunawaan ng mga kalaban kung ano ang nangyari. Ipinapahiwatig na pagkatapos ng labanan na ito, nagpadala ang Hapon ng isang espesyal na ulat na may mga description niya at utos na hulihin siya sa anumang paraan. Marami sa mga ito ay pinalalaki, ngunit mayroon silang totoong batayan. Pagkatapos ng 3 linggo mula sa pagbabalik, kasama na si Siklab sa operational group muli. Ang gawain ay medyo simple, pagmamanman sa harap ng depensa ng Hapon sa isang partikular na rehiyon. Ang isang grupo ng 4 na tao ay kailangang manatili sa likuran ng 3 araw at bumalik na may datos tungkol sa lokasyon ng mga gun positions. Nagpatuloy ang operasyon ng walang insidente at naging ika-52 ni Siklab. Ang sumunod na ilang buwan ay naging panahon ng pinakamataas na aktibidad para sa unit ni Del Rosario. Ang hukbong bayan ay sumasalakay sa buong front, nagpapalaya ng teritoryo pagkatapos ng teritoryo. Ang intelligence data ay patuloy na kailangan. Kailangang malaman ng mga komandante kung saan gumagawa ng depensa ang mga Hapon, kung saan nagtitipon ng tropa, at kung saan nagpaplano ng counter-attacks. Ang mga grupo ng unit ay nagtrabaho ng walang pahinga,
Minsan ay umalis para sa bagong gawain pagkatapos ng 1 o 2 araw mula sa pagbalik sa nauna, sumali si Cyclab sa marathon na ito kasama ng lahat. Sa loob ng panahon mula Oktubre 1943 hanggang Marso 1944, nakagawa pa siya ng 15 beses na pagpasok sa likuran ng kaaway. Ang bawat operasyon ay natatangi, bawat isa ay nangangailangan ng mga bagong desisyon, bawat isa ay nagdaragdag ng karanasan. Nagtrabaho siya sa iba't ibang grupo, kasama ang iba't ibang komandante sa iba't ibang bahagi ng labanan. Ang ika-54 na operasyon ay natandaan sa paghuli ng isang opisyal ng Hapon para sa pagtatanong. Nag-set up ng ambush ang grupo ni Cyclab sa isang kalsada sa gubat, kung saan regular na dumadaan ang mga sasakyan ng punong himpilan. Ang operasyon ay nangangailangan ng matinding katumpakan. Kailangang ihinto ang sasakyan, neutralize ang mga guwardiya, hulihin ng buhay ang opisyal, at umalis bago dumating ang reinforcement. Nangyari ang lahat ayon sa plano. Personal na inalis ni Cyclab ang armas ng 2 gugwardiya gamit ang hand-to-hand combat technique. Ang nahuling major ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa planong counter-attack ng Hapon sa ilalim ng pagtatanong. Ang ika-57 na operasyon ay naging isa sa pinakamapanganib. Inatasan ng grupo na sirain ang isang radar station ng Hapon na nagko-coordinate sa anti-aircraft artillery. Ang station ay matatagpuan sa malalim na likuran sa isang lugar na may mabigat na bantay. Ang makapasok doon, magtanim ng pampasabog, at makalabas ng buhay ay tila halos imposible, ngunit nagtagumpay ang grupo. Nagbigay ng proteksyon si Cyclab habang nagtatanim ng mga charge ang sapper. Nang makita sila ng patrol ng Hapon, pinigilan niya ang mga kalaban ng matagal upang matapos ng grupo ang trabaho at magsimulang umalis. Ang ika-60 na operasyon, isang simbolikong anniversary, ay nangyari noong Pebrero 1944. Si Cyclab ay nagtrabaho kasama ang isang batang scout na nagngangalang Gonzales, na siya mismo ang nagturo ilang buwan na ang nakalipas. Ang kanilang gawain ay pagmamanman sa mga depensa ng Hapon bago ang planong pag-atake. Sa loob ng 5 araw sa likuran ng kaaway, nakolekta nila ang detalyadong data tungkol sa sistema ng trenches, bunkers, at minefields. Ang impormasyon ay napakahalaga na personal na nagpasalamat ang mga komandante sa mga mandirigma pagkatapos ng kanilang pagbabalik. Ang bawat operasyon ay nagdala ng panganib na mamatay o mabihag. Ang istatistika ay walang awa. Sa 19 mandirigma ng unit ni Del Rosario, na umalis para sa gawain mula nang magsimula ang digmaan, 42 lang ang nakabalik. Ang iba ay nahulog sa labanan, nawawala o nahuli. Alam na alam ni Cyclab ang istatistika na ito, ngunit patuloy siyang nagtrabaho. Para sa kanya, tulad ng sa iba pang veterans ng unit, naging paraan ito ng buhay. Isang patuloy na pagbalanse sa gilid, kung saan ang pinakamaliit na pagkakamali ay nangangahulugang katapusan. Ang kanyang mga pamamaraan ng pagtatrabaho sa likuran ng kaaway ay naging standard para sa iba pang mandirigma ng unit. Hindi umasa si Cyclab sa swerte, palagi siyang may backup plan at maingat na naghahanda para sa bawat operasyon. Pinag-aaralan niya ang mga mapa hanggang sa pinakamaliit na detalye, inaalala ang mga alternatibong ruta ng pagtakas, at tinutukoy ng maaga ang mga lugar para sa pagtatago kung sakaling may paghabol. Ang pedantik na ito ay nagligtas sa kanyang buhay ng maraming beses. Ang isang espesyal na katangian ng kanyang estilo ng trabaho ay ang kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Kung bumagsak ang plano ng operasyon, na madalas mangyari, agad na nakakahanap si Cyclab ng alternatibong solusyon. Kung nawalan ng komandante ang grupo, siya ang nangunguna. Kung naubusan ng bala, ginagamit niya ang mga sandata ng kaaway o wala siyang ginagamit na baril, umaasa sa hand-to-hand combat. Ang flexibility ng isip na kasama ng matibay na kalooban ay nagpagawa sa kanya na halos hindi mahuli ng kalaban. Pagsapit ng tagsibol ng 1944, naging kilala ang pangalan ni Cyclab sa labas ng unit ni Del Rosario. Sinulat siya sa mga pahayagan ng hukbo. Ginamit siya bilang halimbawa sa mga klase sa mga paaralan ng pagmamanman. Ang kanyang mga pamamaraan ay pinag-aralan ng mga hand-to-hand combat instructor. Ilang beses siyang inalok ng komandante na lumipat sa pagtuturo sa intelligence school sa likuran, ngunit tumanggi siya sa bawat pagkakataon. Para kay Cyclab, ang pagtatrabaho sa likuran ng kaaway ay hindi lamang serbisyo, ito ay isang calling. Ang kanyang mga kasamahan sa unit ay may espesyal na paggalang sa kanya. Sa kolektibo ng mga profesional na sundalo, nagkaroon siya ng natatanging posisyon, hindi bilang isang babae na humihingi ng espesyal na atensyon, kundi bilang katumbas sa mga kauri. Higit pa rito, bilang isa sa pinakamahusay, kapag bumubuo ng mga grupo para sa mga napakahirap na operasyon, sinubukan ng mga komandante ng unit na isama si Cyclab. Ang kanyang presensya ay nagpapataas at sansa ng tagumpay, ngunit ang presyo ng tagumpay na ito ay mataas. Ang patuloy na tensyon, regular na stress, at pagkawala ng mga kasamahan sa operasyon ay nag-iwan ng marka.
Natuto si Siklab na itago ang emosyon, ngunit sa loob ay nag-iipon ng pagod, hindi pisikal, kundi kaluluwa. Bawat nahulog na kasamahan ay nagdaragdag ng isa pang bigat sa kanyang konsensya. Bawat bigong operasyon ay nagpapaisip kung ano pa ang maaaring gawin. Ito ang kabalintunaan ng profesionalismo, ang pag-unawa sa responsibilidad para sa bawat desisyong ginawa. Noong tagsibol ng 1944, nagdesisyon ang komandante ng unit ni Del Rosario na sa pilitang ipadala si Siklab sa isang buwang bakasyon. Nagprotesta siya, sinasabing maayos ang kanyang pakiramdam at handa siyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit hindi siya pinayagan ni Del Rosario. Nakita niya ang mga palatandaan ng pag-iipon ng pagod na hindi pa napapansin ni Siklab sa sarili niya. Ang isang buwang pahinga sa isang sanatorium ay dapat na magbalik hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa psikolohikal na mga reserba. Ang bakasyon na ito ang naging huling tahimik na panahon sa kanyang buhay. Nang bumalik siya sa unit pagkatapos ng isang buwan, pumasok ang digmaan sa isang bagong yugto. Naghahanda ang hukbong bayan para sa malaking pag-atake. Ang unit ni Del Rosario ay binigyan ng mahalagang papel sa paghahanda ng pag-atake na ito. Sa harapan ay ang pinakamahirap na buwan ng digmaan. Ang mga operasyon ay sunod-sunod, halos walang tigil. Muling pumasok si Siklab sa likuran ng kaaway bilang bahagi ng grupo na inatasan na magmanman sa mga komunikasyon ng Hapon bago ang pag-atake. Ito ang kanyang ika-santi na operasyon sa loob ng 3 taon ng digmaan. 70 beses niyang tinawid ang frontline, 70 beses niyang isinapanganib ang kanyang buhay, 70 beses siyang nakabalik ng buhay, nang marami pang iba ang hindi nakabalik. Ang istatistika ay hindi kapanipaniwala. Ang average na scout ng unit ni Del Rosario ay nagsagawa ng average na 12 operasyon. Nalampasan ni Siklab ang numerong ito ng halos 6 na beses. Ang kwento ni Siklab de la Cruz ay natatangi, ngunit hindi nag-iisa. Ang digmaan ay nagdala sa harapan ng daan-daang kababaihan na lumaban ng katumbas ng mga lalaki na nagpapatunay na ang lakas ng loob at profesionalismo ay walang kasarian. Mga sniper, piloto, tank operator, scout, partisan. Lumaban ang mga babae sa lahat ng sangay ng hukbo, madalas na nagpapakita ng mga resulta na mas mataas kaysa sa mga lalaki. Si Siklab ay kumakatawan sa isang espesyal na kategorya ng mga babaeng mandirigma ng Special Forces. Kaunti lang sila. Ang spesipikasyon ng trabaho sa likuran ng kaaway ay nangangailangan ng mga katangian na bihirang pagsamahin sa isang tao, pisikal na tibay, psikolohikal na katatagan, kakayahang magdesisyon ng mag-isa, at kahandaan para sa mahabang pag-iisa at patuloy na panganib. Taglay ni Siklab ang lahat ng mga katangiang ito ng buo. Ang kanyang tagumpay ay nagbukas ng daan para sa ibang mga babae sa Special Forces. Bago ang 1942, nag-alinlangan ang komandante sa ideya ng paggamit ng mga babae sa intelligence sabotage operations. Inakala na mas mahina sila sa pisikal kaysa sa mga lalaki, mas mababa ang psikolohikal na katatagan, at hindi kayang tiisin ang hirap ng trabaho sa likuran ng kaaway. Winawasak ng karanasan ni Siklab ang mga stereotype na ito. Pinatunayan niya na mas mahalaga ang tamang paghahanda at likas na talento kaysa sa pisikal na lakas. Pagkatapos ng kanyang matagumpay na operasyon, nagsimulang kumuha ng iba pang mga babae sa unit ni Del Rosario. Sa pagtatapos ng digmaan, 8 ng babaeng mandirigma ang naglilingkod sa unit, bawat isa ay dumaan sa 12-dosenang operasyon. Nag-espesyalista sila sa mga gawain kung saan may kalamangan ang babae kaysa sa lalaki. Pagpasok sa mga sinakop na bayan bilang mga sibilyan, pagtipon ng impormasyon sa pamamagitan ng kontak sa lokal na populasyon, mga operasyon na nangangailangan ng maingat na psikolohikal na trabaho. Ang mga pamamaraan ng paghahanda, na sinanay ni Siklab sa kanyang sarili, ay naging batayan ng programa sa pag-aaral ng mga babaeng scout. Espesyal na atensyon ang ibinigay sa hand-to-hand combat, hindi sa mga power move, kundi sa teknik na gumagamit ng kahinaan ng kalaban-laban sa kanyang sarili. Tinuruan ng mga babae na kumilos laban sa mga lalaking mas malakas sa pisikal, gamit ang bilis, katumpakan, at kaalaman sa mahihinang puntos ng katawan ng tao. Maraming galaw na binuo o inangkop ni Siklab ang napasama sa opisyal na manual ng self-defense. Mabilis na naunawaan ng Japanese counterintelligence ang banta na kinakatawan ng mga Pilipinang scout. Lumabas ang mga espesyal na tagubilin sa mga ulat ng Kempeitai para sa pagtukoy at paghuli sa kanila. Napansin ng mga Hapon na ang mga babaeng sabotur ay kumikilos ng may espesyal na pag-iingat, mas mahirap matukoy, at mas madalas na matagumpay na nakakalabas sa mga kritikal na sitwasyon. May mga kaso kung saan buong unit ng Hapon ang nagpapaalarma para lamang mahuli ang isang babaeng scout. Nakaligtas si Siklab hanggang sa katapusan ng digmaan. Isang bihirang suwerte para sa isang mandirigma ng Special Forces. Pagsapit ng Mayo, 1945, may 87 operasyon na siya sa likuran ng kaaway.
Sa 104 lamang mandirigma na naglingkod sa unit ni Del Rosario sa loob ng mga taon ng digmaan, 32 ang nakaligtas hanggang sa tagumpay. Kasama siya sa kanila, punong-puno ng mga parangal, ngunit psikolohikal na pagod mula sa mga taon ng patuloy na tensyon. Pagkatapos ng digmaan, hindi agad bumalik si Cyclops sa normal na buhay. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa mga intelligence agency, nagpapasa ng karanasan sa bagong henerasyon ng mga mandirigma. Nagtrabaho bilang instructor sa isang paaralan ng Special Operations, kung saan naghanda siya ng mga scout para sa mga posibleng digmaan sa hinaharap. Ang kanyang mga pamamaraan sa hand-to-hand combat ay pinag-aralan sa lahat ng paaralan ng militar. Ang kanyang karanasan sa paghahanap buhay sa matitinding kondisyon ay naging bahagi ng mandatoryong programa ng paghahanda ng Special Forces. Noong simula lamang ng dekada 50 siya tuluyang nagretiro at sinubukan na bumalik sa buhay sibilyan. Ngunit ang digmaan ay nag-iwan ng masyadong malalim na marka. Hindi siya makatulog sa dilim ng walang bangungot, natitigatig siya sa matitinding tunog, at patuloy na tinatasa ang mga tao sa paligid bilang mga potensyal na kalaban. Ito ang presyo na binayaran ng lahat ng veterans ng Special Forces. Mga psikolohikal na sugat na hindi kailanman gumaling. Ang kanyang kwento ay naging kilala sa publiko pagkatapos lamang ng mga taon mula nang matapos ang digmaan, nang bahagyang inalis ang secrecy sa mga aktibidad ng unit ni Del Rosario. Si Cyclops de la Cruz ay kumakatawan sa isang buong henerasyon ng mga Pilipinang babae na sa kritikal na sandali ng kasaysayan ay nagdala ng pasanin ng mga lalaki at dinala ito ng may dangal. Ang 800,000 na kababaihan ay naglingkod sa digmaan, mula sa nurses hanggang sa piloto, mula sa radio operators hanggang sa tank operator. Pinatunayan nila na ang pagtatanggol sa bayan ay hindi lamang gawain ng lalaki, na ang lakas ng loob at pagpapakasakit ay hindi nakasalalay sa kasarian. Ang kwento ng labanan na iyon sa gubat noong 1943, nang isang babae ang humarap sa 6 na armadong sundalo at nanalo, ay naging simbolo ng hindi natitinag na diwa ng mga Pilipinang babae. Hindi lamang ito kwento tungkol sa isang matagumpay na engkwentro. Ito ay ang pagsasama-sama ng diwa ng paglaban, na hindi kayang sirain ng gutom, pagod, o ng nakahihigit na puwersa ng kalaban. Ito ay kwento tungkol sa kung paano ang kalooban na manalo at propesyonal na paghahanda ay maaaring makabawi sa anumang pisikal na kahinaan. Ang pangunahing pamana niya ay hindi ang mga parangal o ang kasikatan. Ang pangunahin ay binago niya ang pananaw sa mga kakayahan ng tao. Ipinakita niya na ang isang marupok na babae na walang armas ay maaaring mas mapanganib kaysa sa isang plato ng mga sundalo, na ang tamang paghahanda ay nagiging lakas ang kahinaan, at na ang diwa ay minsan mas mahalaga kaysa sa pisikal na katangian. Naging simbolo siya na sa isang kritikal na sandali ng kasaysayan, ang bawat tao ay may kakayahang gumawa ng kabayanihan kung makakahanap siya ng lakas ng loob upang tumayo at lumaban.